Magandang araw muli sa atin, sa bawat isa po sa atin. At patuloy po tayong lalapit sa Panginoon, patuloy po tayong nagbibigay kaluguran po sa ating Diyos na isa pong marangal na po at malalahating gawain po natin kapag tayo po ay patuloy pong nakikipag-ugnayan sa ating Diyos. Nabuhay na ito po yung talagang nais ng Panginoon na mabigyan ng pansin po natin sa araw-araw ng buhay po natin ang magbigay ng kaluguran sa pamamagitan po ng pakikipagniig o pakikipag-usap po sa ating Diyos na buhay. Ang talata ko pong pinabulay-bulayan kanina ay ang 18 hanggang 25 po ng Romans 1. Dito pinapakita po yung galit po ng Diyos na inihayag po ni Pablo. Ito po yung patuloy na dapat nating makita. Ngayon ang tanong, ano po ba yung galit? Bakit nagkaroon po ng manifesto po ng galit? Una po yung tinatawag po na ungodliness po ng tao. Which is, kung titignan po natin, it was parang religiously wrong ang ginawa. Kumbaga, makita natin po yung mga reliyon, no, na umiiral nung panahon noon at panahon ngayon ay iisa lang po. Ano po ibig sabihin? Sila po ay sumasamba po sa mga gawa lang ng Diyos. Imbis na sambahin ng Diyos, ang ginagawa po nila ay sinasamba po nila ang gawa ng Diyos. Yung tao, yung hayop, yung mga bagay, yung mga nilikha po ng Diyos, sinasamba ho ng tao. Kaya naman po dito, ayaw ho ng Diyos po ng ganon. Kaya ho mga kapatid, tandaan po natin na ang Diyos po ay Espiritu. Ano po? At siya po ay hindi po nakukulong po ng laman. Hindi rin po siya nakukulong ng planeta o ng mga bagay. Hindi po siya pwedeng ilagay sa kahoy. Hindi natin siya pwedeng ilagay sa bato. Dahil ang Diyos po ay nagpakahayag na noong una pa mang panahon, wala pa po ang mundo, ay Diyos na po siya. Kaya nga ho dito, makita natin na patuloy po tayong dapat tingnan natin na may mga pagkakataon sa buhay po natin ay nagkakaroon po tayo ng idolatrism. Sabihin yung pagsamba po sa mga Diyos-Diyosan. Hindi lang po sa mga bato na kaukit o ng mga kahoy, maging yung ating po mga sariling gawa ay dinodiyos po natin. At ito pinapalit po natin doon sa dapat na kalagayan po ng Diyos. Kumbaga, yung tayo na ang pumipili ng gagawin natin Diyos. Pangalawa po, yung pera. Yan po, isa sa mga dinodiyos po natin, no? Dahil nga, sabi nga, money is the root of all evil. So, may kontekstong nais ipakita rin natin Diyos na kuminsan po talagang namang nangyayari. Pagdating po sa kaperahan, marami pong nababago, marami pong nasisira ang kanilang mga panampalataya sa Diyos dahil ang sabi rin po ng Diyos na hindi tayo pwedeng maglingkod sa dalawa. Dahil malamang mamahalin natin isa, iiwan natin yung isa. No po? At yun po, isa sa mga referring po dun, yung money, no? Yung pera. Sabi ng Lord, we cannot serve Lord and money. No? Kaya mahirap po talagang gawin. At may mga pagkakataon po talaga na kahit saang bagay, nangyayari po ito sa buhay po natin, yung pamimili. Pangalawa po yung galit ng Diyos po kasi dahil po doon sa ating mga immoralidad. Alam naman natin yung immoralidad na binabanggit po diyan, yung mga nasa po natin. At isa po doon sa mga Greek word na ginamit dito, orgy. Yung orgy po. Pagka sa English po, orgy. No? Yung mga sexual na pangyayari na labas po sa marriage, tapos labas po sa kasagraduhan po ng nilikha po ng Diyos sa babae at lalaki. So, ganun po yung pangyayari. Kaya dito po lumalabas po ang galit po ng Panginoon. Kaya naman ho dito, maunawaan po natin na
ah, kung bakit po hindi po nagbabago ang Diyos sa kanya pong karakter dahil ang Diyos po talaga, una pa man ay Diyos na natin. Siya na po ang may likha ng langit at lupa. At kung mapapansin po natin, may mga tao po kasi na kumbaga sa sistema, pilit na nire-remove po yung katotohanan, yung kalagayan ng Diyos sa kanilang puso, sa kanilang pananaw. At ipinapalit po ang posisyon po ng kanilang po mga sarili at kagustuhan na mangyari. Kaya yun po, ang tawag po doon, yung sinusuppress nila ang katotohanan na minumove po nila. Kaya ho tayo po mga kapatid, huwag ho natin gagawin na gawin itong mga bagay nito na ang katotohanan ay ipapalit natin sa tunay na katotohanan na dapat po na makita natin, no? Kaya nga sabi mo ng Biblia, you shall know the truth and the truth shall set you free. Pangalawa po, pinapakita rito na yung kapahayagan po ng Diyos, mga kapatid, na wala pa po ang Bible. Pinakita na ng Diyos kung sino siya. Kaya ibig sabihin dito, alam natin, no, na kumbaga sa bagay na ito, alam natin na may Diyos talaga. Lahat naman tanongin ninyo, alam niyo may Diyos eh. Kasi ang pinapakita rito, ang Diyos po ay teacher. Ibig sabihin tayo po yung mga estudyante. Kaya alam po natin na kung ano yung talagang pagkakataong ito sa buhay natin. Wala pa ho ang Biblia noon ay pinapakita na meron na pong Diyos. At alam natin, dahil nilagyan tayo sa puso po natin ng Diyos ng paghahanap at ng pagkilala po sa ating Diyos na buhay. At makikita naman natin sa ating mga tinatawag na kalagayan sa buhay. Kaya nga lang, dumating ko sa punto na nagkasala po tayo, yung Adamic sin na po yan. Pero ganun pa man po, no, ay nakikita natin na meron tayong pagkakataon para lumapit sa Diyos. Kaya pag-pray po natin po yung mga mahal natin sa buhay na hindi po naintindihan, naunawaan ang kalagayan po na dapat nilang gawin para po lumapit sa ating Diyos ng buhay. Instead of worshiping ang Creator, dapat po worshipin natin yung Creator. So salamat po and good morning.